Hello everyone! This is Eureka's YouTube channel at ang ating itatakal today is about BIR Form 2316. Okay, so ito po ay napapanahon kasi malapit na yung deadline. Actually, the deadline is January 31. Ang deadline niya para maipasa online through the ALPA-LIS Data Entry Module ng BIR at maibigay din doon sa mga employee na pipirma nila yan bago natin isabit naman sa BIR on or before February 28. So, before I go on, little introduction lang po about my channel. Okay, so let's proceed. Assuming na naka-install na yung ALPA-LIS module na to ng BIR. Pero kung hindi pa man ninyo ito na download at na-install, meron na po akong tutorial on how to download and install this latest version na ALPA-LIS ng BIR, which is the version 7.3. Okay, so kung saan nyo po, halimbawa po na-download yan, na-install, kung saan nyo po sa sinave, puntahan nyo lang po doon, and then tingnan nyo po itong dalawang ulo ng aso na ito or fox, and then i-click nyo lang po yung ALPA-LIS data entry kasi nasa entry level pa lang tayo ng data. Okay, so i-click nyo po yan, and then after nyo i-click, ito po yung lalabas. For first-time user, hingin na yung inyong username and password. So, mag-enter ka ng username and password dyan. Just make sure na huwag yung kalimutan ito. Okay? So, one time lang naman yung pag-input ng username and password dyan. And then, yun din gagamitin nyo every time na mag-login kayo. Okay? So, kapag first time nyo palang gamitin yan, manghingi pa yan ng details mo as a taxpayer. Then, magsisave na yun mismo sa program nito. Okay, so, ayan. Natin na po i-input yung naisip na username and password. And then, i-click nyo lang yung OK para makapag-proceed na tayo. Okay, so ito na yung lalabas sa screen ninyo pagka-click nyo ng OK. So, parang ito na pinaka-main program or main screen niya. Makikita nyo po dyan sa taas. Yung tinakpan ko ng color orange na yan, lalabas dyan yung name mo as a taxpayer. And then, makikita dyan yung latest version niya, yung tinuturo ng kulitin na araw. So, you may still use the older version, pero bakit pa natin gagamitin yung kung meron mga latest version? I'm sure meron dito changes or upgrade na ginawa ng BIR, kaya sila nag-release ng bagong version. Okay, since ang gagawin natin is yung form 2316, ito po yung ating i-click. Yung 1604C, kasi attachment po yun dito. Okay? So, after natin maklik yun, merong lalabas dyan na Schedule 1 and Schedule 2. Pero before that, bago ka mag-click dyan, kailangan yung nakalagay na year na 2025, yan yung naka-default, baguhin nyo. Ilagay nyo po dyan yung previous year o yung taxable year na ginagawa nyo ng ALPA-LIS na to, which is sa ngayon, ang ating gagawin is 2024. Okay? So, as you can see, andito yung Schedule 1 and Schedule 2. So, yung Schedule 1, kapag yung employee ninyo ay regular and taxable ang income, ito tayo mag-click. Yung add update na yan. Pero kung minimum wage earner naman and tax exempt, ito po yun. Okay? Okay, so, turn yan. Pag na-click na natin yan, lalabas po yan. You are working for the year 2024. So, i-click nyo lang po yung okay. And then, dito na kayo dadirect mismo sa pag-entry na ng details ng inyong employee. So, as you can see, hihingin dyan yung, ayan, nakalagay po dyan, schedule 1 tayo. Ilalagay natin dyan yung mga employee ninyo na taxable yung kanilang income. Okay, so as you can see, meron siyang sequence number. So kapag first entry pa lang, sequence number 1 yan. And then nag-accumulate lang, sunod-sunod kapag ilan yung i-input yung employees. So kung 10 employee yan, so hanggang sequence number 10 na. Okay, then next, input mo yung team ng employee. Okay, tapos yung kanyang last name, first name, and middle name. Hindi ka makapag-enter dun sa ibang field unless na unahin mo itong na-mention ko.
Then, proceed ka na dun sa region. May drop down arrow dyan. Pumili ka lang kung saan region ka. And then, yung nationality, of course, Filipino. And yung current employment status niya. So, yun ba regular, contractual, or seasonal? Mayroon pong option dyan. So, pili na lang kayo which is applicable dun sa particular employee na yun. And then, yung employment date from and then up to when. Okay. So, kung siya ay nag-resign, pwede mong baguhin yung nakalagay dyan NA. Pero kung hindi naman, then as is lang po na. And then, ito pong substituted filing naka-default yan sa yes. Okay, pero kung yung employee nagagawa mo ng 2316 ay hindi siya subject or hindi siya qualified for substituted filing, click mo lang dyan yung no. Okay, so proceed tayo sa pag-i-input naman nitong non-taxable niya. So, anong ini-input natin dyan? Yung 13-month and other benefits na hindi siya subject sa tax. And also, yung mga contribution niya na still hindi po siya subject sa tax. And then, next po, yun namang taxable ang ating pinagpihan. So, dito sa taxable, ang ilalagay ko dyan is yung gross salary niya. Yan. Dito ko po siya ilalagay sa field dito. Kung ito yung present employer niya. Ngayon, kung meron siyang previous employer, i-entry nyo po naman yun sa baba namin nakalagay na from previous employer. Okay? Halimbawa, from January 1 to March ay iba yung employer niya. Kailangan mag-declare nyo po yun dyan para mag-accumulate sila. Tapos, ikaw naman ang pinaka-present employer niya is let's say April to December. Pero pag ganito, hindi na siya subject for substituted filing, hindi siya qualified kasi nagkaroon siya ng more than one employer within the taxable year. But still, gagawin pa rin siya ng 2316 kaya ginagawa natin itong entry na to. Okay, so once done, na-enter mo na lahat ng mga dapat i-input yan, i-save mo lang siya. Pag nagkamali ka, may gusto kang baguhin, look mo lang yung report so you can edit. Okay, mababa ko ito. Okay? Dito naman tayo sa other items. So, may mga field na hindi pwede i-entry dun sa non-taxable at taxable. Dito naman siya sa other items. Okay, so makita naman nyo dyan. Ito I think applicable dun sa may more than one employer within the taxable year. Okay, so kung hindi naman yan applicable, then iwanan nyo lang po yan. So, balik naman po tayo dito sa Schedule 1, yung pinaka-main niya. So, once na na-input mo na lahat ng dapat mong i-entry, save na lang natin and then, pwede natin i-create or i-print yung kanyang 2316 para ma-proofread din natin kung tama yung ating mga nailagay, kung ito ay nailagay sa tamang dapat niyang kalagyan. So, i-click nyo lang po yan and then mag-generate na yung Excel file niyan. Ito po yun. So, blanco itong pinapakita ko sa inyo. Pero kapag may entry kayo, lalabas po dyan yung details ng inyong in-input. Okay, so ito ipiprint nyo na 3 copies and then papipirmahan nyo sa inyong mga employee and then bigyan nyo sila ng copy nila. Tapos, ipaparsin nyo ito sa BIR on or before February 28. Okay, so itong part na to, ito yung part ng employer. Okay? Makikita dyan yung employer address name tsaka address ng employer. And then, ito naman yung summary ng kanyang income and deduction at yung magiging niya if ever na meron. Dito naman sa side na to, nandiyan parang pinaka-breakdown ng mga in-input na kung saan siya nakatapat. So, dapat makalagay siya dun sa dapat niyang kalagyan. Okay? Ito naman yung part kung saan ay pipirma si employer at si employee. Yung last part, or yung item number 53 and 54, pipirmahan lang yan kapag qualified sa substituted filing yung employee. Okay. So, ayun na yun na create na natin yung 2316 niya pero hindi pa tayo tapos doon kasi kailangan din natin i-print
yung parang pinaka-summary ng lahat ng mga employee na in-input mo or in-input mo. And after that, ayan, lalabas po yan. So, para ma-print mo yun mismo, click nyo lang itong Excel report. Then, lalabas na yung pinaka-summary ng alpha list of employees na dineclare mo under the form 2316. And then, dito na tayo sa isang pinaka-important na part. You have to generate the file. Useless yung pag-entry mo kung hindi mo ma-create yung kanyang .file. Kasi yun ang isasabit sa BIR online submission. So, pag once na-generate mo, lalabas po yan sa screen mo. Ano niya kung saan mo isi-save. So, make sure na doon mo siya i-save sa folder kinaroroonan ng program na ginamit mo. Okay, so yung nakakita yan yung pinakapangalan. And dito naman sa specify name niya para ma-save is yung PIN nung employee. Tapos yung period, ayan po, 12/31/2024, and then yung form 1604 save. Then click mo po yung save. Then, ayan na siya. Kapag-create na siya ng .file. Okay, so, yan na yung mismong .file ng yung 1604C. Lahat ng employee mo. And then, ibabalidate na po yan to check kung may error or wala. Okay, so, yan ang aking susunod naman na idadahal. For now, yun na lang muna kasi medyo mahaba na. Susunod ko rin po yan. So, ito yung mga related issuances about the filing of Form 2313 together with the amendment. Marami yan. So, I think ang pinaka-latest ngayon is yung isang nirelease noong 2021. Okay? Yeah, aside from this RMC 7-2021, meron pa silang nilabas na RMC 29-2021 na related din sa topic nito. So, pwede nyo i-download yan sa BIR website. Okay, so thank you for watching and sana may natutunan tayo sa vlog nito. Thank you and God bless.